Kaya tingnan natin sa ating mga work, no? Kung na-stress tayo, palagi tayo nagpupuyat, yan yung mga nagkakos ng stressful, may mga stressful environment, no? Tingnan natin ang BP natin. Kung yan ang cause, try to minimize the stress. So, paano? Seek professional help, no? Alamin kung ano pa yung mga pwedeng gawin, no? Yung iba, gumagawa ng mga hobby. Ano yung hobby? Nagja-jogging. Lalo na ngayon, running era. O baka late na kayo ha. Running era ngayon. Marami ngayon nagtatakbuhan. Compared sa mga nag-gym. Marami yatang mga gusto na magtatakbo. Okay, dati marami mga nag-gym. Okay. So, yan yung mga sinisimulan nilang mga hobby. Yung iba naman, nagbabike. Yung iba, nagka-camping. Yan yung mga hobby na nagpaparelax sa atin. Pag na-relax ang ating katawan, ang ganda ng feeling, ang ganda ng blood pressure, nababawasan maintenance, nababawasan ang gastos. Nakakatuwa, kapag nabawasan kayo ng mga maintenance meds ninyo, yung panggastos nyo sa mga maintenance, marami, iba-iba. May 4,000 a month, may 8,000 a month, meron pa nga 20,000 a month. Baka marami pa magsasabi, Doc, 40,000 a month ako sa mga gamot ko. Di ba? Lahat na lang ng kinikita ninyo, halos doon na pupunta ang ating gastusin. Right now, meron po kayong reason to improve your health. Nasa kamay ninyo yan kung gagawin nyo lang ang pagbabago. Marami dyan, addicted pa rin sa mga sugar, addicted pa rin sa mga vices. You need to trim that. You need to seek help. No? Kung gusto nyo mas maganda ang family. Kasi pagka walang sakit ang members of the family, masasaya ang buong pamilya. Walang mga inaalagaan. No? Walang mga dinadala sa ospital, binabantayan. Lahat maapektuhan. Gastos, yung time mo na dapat na nagtatrabaho ka, hindi ka mapagtrabaho dahil eto, may mga situation na hindi natin control. Okay? But, eto na makokontrol natin. Yung mga kinakain natin, yung pagtulog natin. Number 1 nagkokos ng insomnia sa inyo, cellphone. So, turn off your cellphone para makatulog ng maayos. Okay? Kung mas stable ang blood pressure, mas magandang katawan ninyo. Magandang kidney function. Walang puputok na mga ugat dyan pag na-address natin ang BP natin. Okay. Katulad ng binanggit ko kanina, pag mataas ang sugar, it will cause hypertensive din. Nagda-damage kasi sa mga ugat natin. Kaya maraming hindi naman hypertensive. Meron ako isang pasyente na stroke siya. Ang tanong nga niya sa akin, Doc, bakit ako na-stroke? Everyday nagmo-monitor ako ng blood pressure, normal. Wala akong maintenance sa blood pressure. And yet, na-stroke ako. Bakit? Sabi ko sa kanya, you are already having high sugar 2 dekada na, 22 years. You are injecting insulin for 4 years. So, ibig sabihin, uncontrolled ang sugar mo. Complication of uncontrolled sugar, stroke. Kaya, hindi siya basihan na normal ng BP ha. Pag kayo diabetic, pwede may pumutok na ugat at ma-stroke kayo. Okay? Well, it also will arise na magiging hypertensive na rin kayo niyan. Okay, so you need to address sugar, not only the hypertension. Okay? So yan yung mga preventive approach sa inyong metabolic syndrome. Okay? So, ano ba yung mga practical? Ito, mga maraming tatanong sa akin, Doc, paano ba mag-low carb? Itong simplest na pwede kong i-share sa inyo, no? In general, iwasan ang processed food.
Iwasan ang mga sugary food, sugary drink. Number 1 na yan. I know, ang sarap ng sweets, no? Doc, sweet tooth ako. Well, if you are hypertensive, if you are diabetic, please, iwasan ninyo na yung mga pagkain at inumin na yan. Okay, number 2. Eat real foods. Nabanggit ko kanina, ano ba yung mga real foods? Ang mga real foods, nabibili lang yan sa wet market. Kailan ho ba kayo pumunta sa wet market? Wet market, ano yung mga nandun? Gulay, isda, manok, baboy, mga bagong katay. Okay? Yan ang i-prioritize nyong kainin. Huwag yung nasa plastic, nasa karton, nasa lata, mga ultra-processed food yan. Okay? Then, when you do low carb, madidehydrate, so kailangan nating uminom ng fluids. May electrolytes, may plain water. Your body will adapt. So yung electrolytes, during workout na lang. Okay? Ang importante, hindi tayo madidehydrate. Kaya, to those who are beginning of doing low carb, banggit ko kanina, on the 3rd or 5th day, makakaramdam kayong discomfort. Sip your electrolytes. If after 30 minutes hindi pa nawawala, eat your food, sigurado ako gutom na yan. But if still may mga discomfort, address your sleep. Malamang nagpupuyat po kayo. Okay, another thing. Mag-ehersisyo. Do cardio workout muna. Sa lahat ng mga sedentary, walang exercise. You just need 30 minutes of walking. Walk lang, huwag kayong magmamadali. Sanayin nyo ang kanyang katawan, nagigising sa umaga, magpapaaraw at maglalakad. 30 minutes lang. Okay na yon. Although maulan, okay? Kung may mga treadmill, okay. Kung hindi, pwede sa hapon. Aba, alam niyo po ba sa Philippine Arena, mas marami yata ang mga nagja-jogging ng gabi. Kaya nga sabi ko, running era na talaga ngayon. Kukunti na lang sa umaga kasi kadalasan ngayon, di ba? Umaga, umuulan. But iba-iba talagang weather natin. So, mag-a-adapt tayo. Kung palaging umuulan sa umaga, sa gabi sila or sa hapon sila tumatakbo. Pag umuulan sa hapon or gabi, sa umaga naman sila nag-eehersisyo. Masuswerte yung mga merong gym sa kanilang mga bahay o kaya naka-enroll sa mga gym. Kasi anytime they want, they can do lifting, resistance exercise, or cardio exercise. Pero take note, sa mga sedentary, cardio, walking lang muna. Level up yan pagka madalas na kayo. Be consistent. Yan ang importante. Hindi mo kailangan mag-walking ng 1 hour or 2 hours. Marami dyan may injured. Marami dyan sumasakit ang mga paa. So, nangyayari, bakasyon ng 1 buwan. Back to 0. So, ang gawin ninyo, enjoy your cardio, 30 minutes walking, continuous walking. Huwag kayong mag-alala. After a month, 2 months, 3 months, you will level up. Anong level up ng walking? Brisk walking. Dyan muna, sanayin nyo na ulit katawan ninyo sa brisk walking. Then, do jogging. Pwede kayong walk, jog, walk, jog. Ang mahalaga, magiging consistent na po kayo. Okay? So, kumain ng real foods, uminom ng tubig, maglakad, araw-araw mag-BP check, kahit wala nga nararamdaman. Ito yung pinaka-importante, no? Hindi natin alam, no? Baka tumataas ang BP. Walang rason. Kaya, sometimes mag-check din tayo. Okay. Ang lifestyle natin is a support sa ating health. No? Kasi dati na ginagawa natin ito. High carbs tayo, palagi tayong kumakain sa labas. Alam ko naman ang reason bakit sa labas na tayo kumakain. Because iwas na ng hugasan, iwas na ng mga luto, no? Matrabaho, napakakapagod. Pero take note, when you enjoy what you're doing, when you enjoy cooking, mas maganda sa puso yan. You enjoy what you do,
tapos makita mo healthy ang mga kinakain ng mga family mo, aba, nakakatuwa yan. Okay? Pero, tandaan natin, seek professional help. Kung meron po kayong mga diabetes, may mga health condition, before doing a lifestyle change or lifestyle modification, have a talk with your trusted doctor. Ngayon kung ano ang lifestyle na gusto nyong gawin, dun kayo sa doctor na ginagawa din yung lifestyle na yan. Para nagtutugma yung isipan ninyo, nagtutulungan kayo. Okay? You are still the pilot of your health destiny. Ang mga health practitioner, ang mga nasa medical field, mag-a-advise sa inyo kung anong dapat gawin. Okay? So, be consistent lang sa ginagawa natin. At, awareness. Be aware na hindi porket wala kayong nararamdaman, pwedeng wala kayong sakit. No? Malalaman lang natin yan through blood pressure, sugar monitoring. Kasi, pagka continuously na puro unhealthy ang kinakain natin, makakaramdam kayo ng discomfort. Kaya doon sa mga naglo-low carb, no, na-reach nyo na yung, ang energy ko to the roof, very energetic, hindi na inaantok. Parang ang lakas-lakas mo, lahat ng trabaho, kaya mong gawin. No? Very active ka. Tapos, walang masasakit na sa katawan. Feeling mo, okay ka na. And then, marami dyan bumabalik sa dating lifestyle. Pagka, ang dahilan nila, pakonti-konti lang naman. Pakurot-kurot. Okay? Eventually, magiging routine nyo na, magiging daily nyo na nakakakain kayo, no? Mga unhealthy foods. Mararamdaman ng katawan niyan. Pag nakaramdam kayo ng mga discomfort, nakaramdam kayo ng mga pain, yan na. Review mo na kung ano yung mga pinaggagawa mo previously. Mga kinain mo. Nagpupuyat ka na ba ulit? Nakakainom ka na ulit ng mga alcoholic drinks. Nakaka-dehydrate yan, ha? So, ingat po tayo. Okay? So, listen to your body. If may discomfort, probably meron ka pong ginawa o kinain na sunod-sunod. Hindi ibig sabihin nakakain ka ng isang beses, mararamdaman mo na siya, hindi pa. Kaya marami dyan, natutuwa sila, ang dali lang pala mag-low carb. So, pwede ko siguro matikman na to. Ang ganda na ng BP ko, ang ganda na ng sugar ko. So, tinikman. Na-hook ulit. Yung cravings bumalik. Ayan na. Mararamdaman nyo po yan. Pag naramdaman nyo yan, review, then recognize, and then execute kung ano pwede natin gawin. Cut yung mga pagkain or yung mga gawain ninyo na nag-cause ulit ng discomfort sa inyong katawan. Kaya, lifestyle change, continuous process po yan. It's a journey. Ang journey natin may humps, may bumps. It will depend on you kung gaano kataas yung humps, kung gaano kataas yung bumps. Okay? So, ang katawan, ang mga tao, marunong mag-adapt. Kahit mahirap yan, nag-a-adapt ang katawan natin, nakakaya natin. Eventually, yung health na para sa atin, marireach din natin. So, heal with real foods, proper fasting, and have faith that everything you will do para sa inyong health ay marireach natin. Be the best version of yourself. Adapt. You will evolve. Ingat po. Ay, mag-e-end na pala ako. Eto, okay, end up itong health talk. You can ask questions. Sasagot ako ng mga questions and hopefully
magkaroon ng idea doon sa mga nakikinig na marami ngayon walang idea sa low carb, pero may nakikita sila na nag-i-improve ang health, gusto nilang gawin ng low carb. But you need to seek consultation first to your trusted doctor, lalo na sa mga may health condition. Sa lahat po mga nag-i-insulin, mga diabetic po na nag-i-insulin, huwag agad-agad po kayong mag low carb kung wala kayong idea, pag-aralan ninyo. Napakadelikado po yan, ha? Okay? Let's entertain some questions. So, may nakita ko, brown rice. Okay. Sa mga elderly, inaalaw ko ang mga rice, pero maximum 2 cups, no? Eventually, pagka nakaya nila, meron akong 74 years old. May idea na siya sa low carb. Nag-i-insulin, may oral medication, hypertension and diabetes, may oral medication siya. Nag-seek siya ng help sa akin kasi sawang-sawa na siya sa insulin, sawang-sawa na sa mga oral medication. And she want to try low carb. May idea naman siya. Kaya sabi ko, Mami, ano lang tayo, liberal low carb. Sa mga age 70 and above, liberal muna. Pero sabi niya, no doc, I want to be monitored by you. I want to do strict low carb. Eventually, nung ginawa namin yung strict low carb, bang galing. Insulin in a month, natanggal. After another month, oral medication, natanggal. Routine check-up, ganda ng sugar niya. A1C normal, FBS normal, improve ang health. Bawasan ng medication, bawasan ng injection ng insulin. Yes, nag-improve ang kanyang health condition. Hypertension, normal. Sugar, nag-normal. By changing, simply as changing what you eat, nag-improve ang kanyang health. Okay. Okay, may unintentional weight loss yung may diabetic. Yes, meron naman po. May mga diabetic, pagka napansin niyo, no? Marami dyan, no? Napansin na nila, ang bilis pumayat, mukhang may sakit na. Tapos, nung chinek, nag-general check-up siya, 200, 300 ang sugar. So, meron pong mga instances na gano'n. Meron mga instances, hindi pumapayat, pero nag-check ng sugar, ganun din, matataas ang sugar. Why? It's the lifestyle. Anong generation natin ngayon? Puro sweets, puro sugar, mga iniinom, ang kinakain. Why? We are already addicted to sugar. Kaya marami dyan hindi nila alam na addict na pala sila sa asukal. Paano nila nalalaman na addict na sila? Lumalala ang kanilang sugar. So, paano nyo nalalaman? Pag ang gamot ninyo, padami ng padami, ang health ninyo is not improving. It's worsening kung padami ng padami ang medication ninyo. You need to address that. Okay? Ayan. Okay. Yes po, naranasan ko po yan. Nanlalambot ako, cramps, mga paa, sakit ng ulo, nag-low carb ako. Diba? Yung iba nakakatakot, no? Ay, grabe. First time nila nakaranas ng headache, nanlalata. Hindi nila alam ang electrolytes, so they go back to high carbs when they consume bread, rice, pasta, lahat ng discomfort nawawala. Diba?